Way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
Amen. Alright. So, magandang umaga sa ating lahat. At tayo magsisimula na. Ngayon ay araw ng Sabado. It's a family devotion. Kaya, bangon-bangon na, bangon na. Bangon-bangon na mga anak na mga miyembro ng pamilya nyo. Huwag lang gisingin, kundi pabangunin sila. At tayo ay lahat matuto. At mag-encourage sa win ng kaluluwa, pag-aakay ng kaluluwa. At patuloy natin pinag-uusapan yung ating anniversary, revival, sapagkat 3 linggo na lamang, malapit na. So kaya dapat ano na tayo, handang-handa na. Kaya sa Google Meet kasama natin si Sister Geraldine from US. Good morning, ay gabi pala sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Sister Geraldine. Kumusta ka dyan? Kumusta ka? Okay naman po. That's good. Amen. Okay, dito sa Facebook ay dyan sa village, dapat isang grupo na lang kayo dyan. Hindi ba lang kung may mga sakit yung iba dyan. Kasama natin sila Sister Vicky, sila Sister Joyce, Sister Myra. Mag-Google Meet kayo dyan sa village. Sila Brother Serto mula sa ibang bansa. Sister Rachel. Sister Emilia, yan. Brother Digno, magandang umaga sa'yo. Yan, Sir Gina. Ayan, okay. Si Sir Ariel, magandang umaga. Ayan. Sige. Ano kaya kung dito na lang kayo? Mga lalakwe. Para yung mga dyan. Okay, sige. Simulan na natin. At si Bradgar kasi di pa, ewan ko kung gising na si Dumark, wala pa eh. Sige. Hey, good morning po sa ating lahat. At let's be excited. At karoon tayo ng kasiyahan, kagalakan na palagi ay being part sa ating family devotion. At napakaganda nga na ito yung magbigay sa atin encouragement para lalo nating pag-igiin, pagbutihin, pasayahin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil wala nang iba pang dapat pasayahin natin, kundi yung eternal na bagay sa ating buhay. Dahil sabi ko nga palagi sa mga nasisharean ko, buhay natin ay hindi natin hawak, hindi natin tiyak. Pag dumating yung kamatayan natin, ano pang magagawa natin? Kaya ibuhos natin yung paglilingkod natin sa Panginoon at higit sa lahat, pasayahin natin. Habang nandito tayo bilang isang anak ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos, bakit hindi natin gawin yung the best natin para sa gawain ng Panginoon? Especially, meron tayong nalalapit na okasyon. Napaganda na pasayahin natin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-i-involve sa gawain ng Panginoon. Napaganda na maging part tayo ng gawain sa ating simbahan. Dahil dyan tayo lalo tayong pagpapalain ng Panginoon sa ating buhay. Okay, para hindi tayo magtagal. Chapter number 14 sa Book of John. Dahil ito ay napakagandang encouragement sa atin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang siya rin ang nagbigay ng encouragement. During his time ay yung mga kanyang mga disciples or mga apostles ay marami rin silang discouragement sa kanilang buhay. Marami rin silang katanungan sa Panginoon. Kagaya rin natin. Minsan ay dami nating tanong sa ating sarili. Maging sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, ay ang dami nating murmurings, ang dami nating mga tanong. Pero alam niyo ba na ang Biblia, sabi ko nga palagi, ay nandito na lahat yung kasagutan ng ating mga tanong. Kaya huwag tayong mag-alala. Okay, chapter number 14. Itong 3 verse na lang ito ay ako naniniwala na tayo po ay ma-encourage
lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi diyan, sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So makita natin, ang simple yung instruction o yung encouragement ng Panginoon sa atin. Anong sabi niya? Huwag tayong mabahala. Dahil maraming nababahala sa kanilang buhay. Maraming, sabi nga ay kunda-ugaga sa kanilang trabaho, sa kanilang ginagawa sa buhay. Wala namang kabuluhan. Pero napakaganda yung instruction ng Panginoon dito. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. At sabi niya rito, in my Father's house are many mansions. So pag-isipin lang natin yung pangako ng Diyos na ito, habang tayo po ay naglilingkod, ay alam niyo ba na hindi pa sapat yung ginagawa natin para sa Kanya? Biruin mo na ang Panginoon pa mismo ang naghahanda yung titirhan natin balang araw. Kaya sabi niya, if it were not so, I would have not told you. And I go to prepare a place for you. Alam niyo ba na kadalasan ay marami tayong reklamo sa ating ginagawa. Nakakapagod naman. Paulit-ulit na lang. Pero alam niyo ba na ang Diyos ay hindi nagsasawa na tayo po ay encourage. Hindi nagsasawa na patuloy tayong tinuturuan para lalo tayong maging excited, maging masaya tayo sa paglilingkod sa Kanya. Di ba? Dahil bakit sinabi niya maghahanda siya ng yung pagsosolwini nga na binibilin lang niya, hindi pa sapat yun para tayo po ay paghandaan ng Panginoon. Sabi nga ng ating mahal na pastor, sino ba tayo na pinaghahandaan ng Panginoon? Yeah. Yung iba pakipot-kipot pa. Yung iba patumpik-tumpik pa sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Samantalang ang Diyos mismo ang nagsabi na tayo po ay paghahandaan niya. Sino ba tayo na paghahandaan ng Diyos balang araw? Kaya nga sabi niya rito, I will come again. Di ba? Babalikan siya tayo. Nakakalungkot, babalikan ka na hindi ka man lang masumpungan sa gawain ng Panginoon. Di ba? Hindi ka man lang masumpungan na nagpapagal ka man lang sa gawain ng Diyos. Sa Great Commission ng Panginoon. Dahil sabi niya, babalikan kita babalikan tayo. At ang napakaganda doon, sabi niya, and receive you unto myself. Sino ba tayong tatanggapin ng Panginoon sa kanyang kaharian? Di ba? Na isang taong makasalanan, isang taong hindi maayos ang direction ng kanyang buhay. At alam niyo ba na dahilan sa pagmamahal ng Diyos, inayos tayo ng Panginoon unti-unti, dila tayo kanyang simbahan, at binigyan tayo, pinili tayo ng Panginoon. Alam niyo ba na pinili tayo ng Panginoon para makapaglingkod sa Niya? Hindi lahat ng tao ay naglilingkod sa Diyos. Gugustuhin man nilang maglingkod, pero hindi sila makapaglingkod. Pero salamat sa Panginoon na tayo po ay pinili niya. Inilagay tayo sa kanyang dakilang gawain. Kaya sabi niya, I and receive you unto myself, that where I am, tingnan niyo ang Diyos, balang araw sa langit, makikita natin ang Diyos, baka makakasama pa natin sa kainan. Dahil sabi niya, where I am, there you may be also. Alam niyo ba na napakagandang prinsipyo yung binanggit ng Panginoon dito? Napakagandang encouragement sa bawat isa sa atin bilang isang mananampalataya. Para huwag tayo manlamig. Binabagyo man tayo, hindi mababagyo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Bagkus ay lalo tayong magpatuloy. Okay, so ilang bagay lang para meron tayong babauning encouragement pagpunta natin sa kanya-kanyang area. So makita natin ang Panginoon, sabi niya, pinaghahandaan tayo at ini-encourage na huwag tayong mag-alala sa ating buhay. So number one, makita natin, he had a clear plan for training his disciples. Tingnan nyo, during his earthly ministry, ano ang ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga disciples?
mga apostles, wala nang iba kundi yung kanyang buong pusong ginagawa para lalong pagtibayin yung kanilang pananampalataya. Di ba? Meron siyang napakagandang plano. Na plano kung ano yung dapat nilang gawin, ano yung kaya yung sinasabi na ating pastor na magsulat tayo ng gagawin po natin para sa kinabukasan. Ay, di ba napakaliwanag na plano yun? Na ganun din yung binibigay ng Panginoong Hesukristo during His time. Napakaliwanag yung mga plano niya sa ano yung gagawin nila, ano yung pupuntahan nila, at ano yung sasabihin nila. Napakalinaw yung mga instruction ng Panginoong Hesukristo. He had a clear plan for training His disciples. At alam niyo ba na ganun din yung ginagawa ng ating pastor sa atin? Na tinuturuan tayo para gumawa tayo ng plano, para maliwanag yung gagawin natin sa area, ano yung sasabihin natin, at ano yung dapat nating ibabahagi. Okay? Pangalawa, tingnan natin, he spent a significant amount of time with his disciples. Kung papansinin natin, ang Panginoon ay nagbigay ng napakagandang panahon sa kanyang mga disciples. Sabi nga niya ay napakalaga yung sinabi niya rito. Ano natin sandali? In John 13, in verse number 33, sabi niya rito, now, therefore, on verse 31, therefore, when he was gone, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. So makita natin ay ano yung mga ginagawa ng Panginoon para lalong nag-glorify ang Diyos. Lalong-lalo na sa ginagawa nila, lalong-lalo na sa pagtuturo niya sa kanyang mga disciples. Di ba? Wala nang ibang pinupoint out ng Panginoong Jesucristo, kundi i-glorify ang Diyos. Kaya nga napakaganda na i-google natin yung panahon natin na nag-glorify ang Panginoon sa ating buhay. Kaya mag-spend tayo ng time. Kaya sabi ng ating pastor ay mag-disciple din tayo ng katulad natin. Ituro natin kung ano yung ating ginagawa. Isama natin saan tayo pumupunta, ano yung pinupuntahan natin, at ano yung ginagawa natin. Yan ang pagdi-disciple. Di ba? Ganun ba? Di ba ganun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Na kung saan ay sinasamahan niya. Hindi siya nagsasarili. Ano ang ginagawa niya? Sinasamahan niya yung mga kanyang mga disipulo, and then at the same time, tinuturuan niya. Alam niyo po, in our present time, ay hindi na nagkulang yung ating pastor sa pagtuturo sa atin. Sa pagdi-disciple din sa atin. Kaya dapat makita rin natin yung oras na iginugugol niya sa bawat isa sa atin. At ganun din yung gagawin natin sa ating mga dinidisciple. Hindi yung mas marami pa yung iginugugol nating oras sa ating cellphone. Binibigay nating oras sa panonood sa cellphone. Ibinibigay nating oras sa paglalakwat sa ibinibigay nating oras sa chismisan kaysa pagdi-disciple sa ating mga dinidisciple. Di ba? Aminin naman hindi. Ay, yan yung katotohanan na nangyayari sa ating buhay. Pero hindi ganoon ang Panginoon. He spent significant amount of time sa kanyang mga dinidisciple. Hindi siya nanonood ng teleserye. Hindi siya nakita niya ba na may binanggit ng Panginoon dito na magmimerienda muna tayo ng 1 oras. Kakain tayo ng 2 oras at magpahinga tayo ng 2 oras. Walang ganong ginawa ng Panginoon. He spent a significant amount of time. Ibig sabihin, pinapahalagahan niya yung oras na ginugugol niya sa kanyang mga dinidisciple. Okay, sana ganun tayo para lalo tayong makapag-disciple. Paano tayo makapag-disciple? Kung ina-after lang natin for first-time visitors only, after that, wala na. Di ba? Minsan, ano nangyayari? Nakuha natin, nailista natin for the record,
at meron tayong nadala, wala nang follow-up, wala nang discipleship, wala nang pagbibisit. Okay? Hindi po ganon ang ginawa ng Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbalik sa langit, ay hindi niya pinabayaan yung kanyang mga disipulo. And then, another thing, kaya nga yung oras na inigugol niya sa kanyang mga disipulo ay nagkaroon ng maayos na relasyon. Their personal and spiritual development ay na-build sa kanyang mga apostles at maging kanyang mga disciples. And another one, he chose specific individuals guiding them with faith and love. Andoon yung pagtuturo na kung paano nila mahalin ang ginagawa niya para sa Panginoon. Di ba? Dapat ganun din tayo. Hindi tayo compliance lang. Kung tawagin natin ay compliance. Para hindi ako pagalitan ni pastor. Di ba? Ano yung mindset natin kung minsan para hindi ako mapahiyanan na naman na wala akong ginagawa, wala akong soul winning. Mag-soul winning na nga ako. Di ba? Hindi po ganoon ang paglilingkod. Hindi rin ganoon ang tinuturo ng Panginoon. Ang Panginoon ay talagang itinuro niya kung ano yung dapat nating gawin at kung ano yung nararapat nating gawin. Di ba? Hindi yung para hindi tayo mapagalitan, para meron tayong mailista, kaya natin ginagawa. Wala sa puso. Kaya nga sabi ng Panginoon ay yung example niya na andon yung totoong pananampalataya at pagmamahal nila sa kanilang ginagawa. Di ba? Narinig ko sa ating pastor kahapon na dapat mahalin natin kung ano yung ginagawa natin. Kung pinili natin na maglingkod sa Panginoon, gawin na natin yung the best natin. Dahil ako'y naniniwala na ito yung the best na buhay para sa bawat isa sa atin. Bakit the best? Wala nang the best pang buhay kundi yung maglingkod sa Panginoon. Di ba? Ano bang buhay na mas mahalaga pa sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Okay? Kaya napaganda na piliin natin yung the best na paglilingkod sa Panginoon. At napakaganda, ito yung napakagandang sinabi ng Panginoon na sabi niya ay paghahandaan tayo, hindi lang paghahandaan, kundi ano yung sinabi ng Panginoon na kailangan nating gawin. Sumunod lang sa Kanya. Di ba sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Nag-set siya ng example. Kung babasahin natin lahat ng Book of John o lahat ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay wala nang ibang tinuturo kundi tayo po ay maglingkod ng matapat sa Panginoon mismo. Okay? So, tinuruan niya yung kanyang mga disciples na sumunod sa Kanya and then matuto sa Kanya. Di ba? Sa ating panahon, wala man si Kristo na nakikita natin, nakakasama natin, pero may ibinigay ng Panginoon sa atin na sundin natin. At yun bang ipamuhay natin kung ano yung itinuturo. Ganun din yung ginawa ng mga apostles during his time. Kung ano yung sinuro ng Panginoong Jesucristo, sinunod nila at sila ay nagtagumpay. Ngayon, binigyan tayo ng pastor. Hindi lang basta pastor. Pastor na mayroong puso sa kaluluwa, mayroong puso para tayo po ay maglingkod sa Panginoon, matutong maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, kung ano yung itinuturo sa atin, sundin natin, and let's learn from Him. Diba? Kaya ito yung paghahanda natin sa ating nalalapit na okasyon. Kung ano yung instruction sa atin, sumunod tayo. Wala nang tampo-tampo, wala nang emote yan o emotional na spirit natin. Minsan, nawawala tayo sa hulog, nawawala tayo sa tamang espiritu. Ano ba yung tamang espiritu? Good spirit. Excellent spirit. Yan po yung kailangan po natin sa ating nalalapit na okasyon. At yan lang po para sa akin. And magandang umaga po. Amen. Okay. Yan, pinakamahalaga sa atin yung tayo ay nagbubunga sa pag-aakay ng kaluluwa.
Tsaka dapat, tama yung buhay na dapat natin yan. Hindi lang natin ginagawa yan para i-impress ang iba. Hindi, dapat totoong buhay na natin yan sa pag-aakin ng kaluluwa. Sabi ko sa mga Bible student, bakit kayo nag-aaral? At sa mga graduate sa Bible College, bakit kayo nakapag-graduate? Kung inyong pagsama-samahin lahat ng inyong napag-aralan ng mga subjects, ang pinaka-conclusion niyan ay gagamitin nyo yan para mag-akay ng kaluluwa. Yan. Ganun naman talaga yun eh. Kahit magaling ka sa doctrine of Satan, di ka naman nag-aakay ng kaluluwa. Oh, wala palang doctrine of Satan. Doctrine of angel. Di ba? Alam mo yung number 1 ka sa personal evangelism. Oh, nape-perfect mo yung mga quizzes mo. Pero hindi ka naman nag-aakay ng kaluluwa. Oh, yung galing mo hanggang papel lang. Hindi. Alam niyo, ang pagiging Kristiyano ay dapat buhay. Do you know the word Christian? Christian, the word Christian, ang pinaka-root word niyan is Christ or Christians. Yan, ang pinaka-ugat niyan, pinaka-root word niyan is Christ, Jesus Christ. O, kaya nga pag tinawag kang Kristiyano, you have the privilege to have a life from the Lord Jesus Christ. Oh, yan ang pinaka diyan. Ngayon, kung meron kang pribileyo na tawaging Kristiyano, maligtas, maging Kristiyano ka, isabuhay mo yung pangalang Kristo. Yan ang pinakamalag dyan. Sa buhay natin, at walang tinatawag na Kristiyano na hindi soul winner. Oh. Kaya kung minsan, bira kong gamitin yung word ng Christian eh. Pag sinabi mong Kristiyano ka, soul winner ka dapat. Pag sinabi mong Kristiyano ka, you must be ready to die for the name of the Lord. O yan ang tunay na Kristiyano. Pag hindi ka nagsosoul winning, nag-aakin ng kaluluwa, believer ka lang ang tawag doon. O nanampalataya ka lang kay Kristo. Tumanggap ka lang. Anak ka lang ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Pero yung totoong Kristiyano, yan, die-hard follower ni Kristo yan. Handang mamatay yan. Masipag yan. Nag-aakay ng kaluluwa yan. Oh, yan. Okay, sige. Pakinggan natin si Dumark. Nandun na sa village. Okay. Morning, sir. Good morning po sa ating lahat. Yan. So, dito po kami sa bahay po nila Sir Buddy po. So, dito po tayo sa Book of Matthew, chapter Nakikita ko na naman dyan, puro mga tatay lang naman ng mga nanay. Wala tayong mga kabataan yata dyan nakikita. Sino yung mga kabataan dyan? Sino yung mga young people dyan? nandito po Sino yung mga young people dyan? si Jezreel po at yung dalawang pamangkin ni Sir Jerry po. Oh, yun lang. Wala nang iba. Patay tayo niyan. Ba't kasi ayaw niyong halugugin yung mga anak ninyo, mga kapatid? Huwag kayo maawang papangunin yan. Sinisigurado ko sa inyo, hindi mamamatay yan pag mag-join sila sa devotion natin sa simbahan. Oh, wala na, no? Nasaan sila karil? Sila, wala sila. Hindi sila umaten. Wala, sir. Natok na, wala pa rin sila. Okay, tuloy mo na. Bayaan mo na sila. Sige po, dito tayo sa Matthew chapter 4. Yan. Chapter 4 verse 23 to 25. Yan. Sabi po ng Biblia, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness, and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria,
And they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. Verse 25, and there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Yan. So pag-aralan po natin ngayon ay yun pa rin yung topic natin, ay soul winning and discipleship. At ang pinakamagandang makita natin sa trabaho natin sa Panginoon ay walang iba, ay ang pinakaugat ng lahat ay ang Panginoon ang siyang maipakita natin sa tao, maipakilala natin sa mga tao. Kaya dito po sa ating binasa ay ang Panginoong Jesucristo this time ay he's a good example in soul winning at pagdadala ng mga tao sa gawain. At makikita natin dito, Jesus went about all Galilee, teaching their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. So, kaya ang makita natin dito ay yung una, yung soul winning. So the best example ay sa ginagawa natin soul winning, pagdi-disciple, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. But titingnan natin kung paano lumawak ang kanyang ministry. No? In verse 24, and his fame went throughout all Syria. No? So makita natin the word fame is tatagalogin po natin ay kilalang kilala po, no? Sa lugar ng Syria ang Panginoong Jesucristo. At siya po ay kilalang kilala na maraming pinapagaling niya yung mga sickness, yung mga may mga sakit, at yung mga may napuposes ay pinapagaling ng Panginoon. So, hindi lang doon, ang pinakamahalaga na ginawa ng Panginoon is to teach and preach the gospel. So, yun po ang pinakamahalaga doon. At makita po natin dito yung bunga ay in verse 25, and there followed him great multitudes of people. So, maraming tao ang sumunod sa Panginoon. Diba? So, bakit? Ang tanong dito, paano sumunod ang mga tao sa panahon na ito sa Panginoon? Because Jesus Christ, He is a good example. No? He is a good example. Kilalang kilala ang Panginoong Jesucristo sa panahon na ito. Kaya kung sa ating mga sarili ay kung tayo po ay nagsusulwining, nag-i-invite, ay nagdi-disciple, tatanungin natin yung sarili natin, kilala ba tayo sa ating area na pinupuntahan? Diba? Kilala ba tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin? Kilala ba tayo na tayo ay soul winner? Kilala ba tayo na maayos ang ating performance doon sa area? So makita natin mga kapatid dito ay bilang isang Kristiyano na sumusunod sa Panginoon ay pakita natin na tayo yung magandang halimbawa. No? Tayo yung magandang halimbawa. Tayo yung ginamit ng Panginoon, tayo yung tinawag ng Diyos kung saan man tayo dinala. Pinagkatiwalaan na merong area. So, doon tayo dapat makilala. Makilala tayo na si Kristo ang ating pinapakilala sa mga tao. Kasi if you have Christ in your heart, be an example to others. Yun ang maganda eh. Kung meron tayong Kristo sa buhay natin, dapat good example ang nakita sa atin. No, tayo yung unang magandang halimbawa. Kasi paano ka naman makapagdala ng tao sa simbahan kung ang ugali natin ay hindi maganda, hindi maayos. Yung ating pananalita, hindi maayos. Diba?
yung ating pagsusulwining, compliance lang. Yung ating pagdi-disciple, wala din, compliance lang. Diba? Kaya mahalaga makita natin na maganda na tayo ay magandang halimbawa sa kanila. No, kaya yung pagiging good example natin is so important yun, mga kapatid. Mahalaga yung tayo ay magandang halimbawa. Ang pinapakita ng Panginoon sa ating binasa, He is a good example to us. No? Pinakipakita niya paano siya makapagdala ng maraming tao, great multitudes of people. No, bakit? Dahil kilalang kilala siya na binabahagi niya ang salita ng Diyos. Kaya doon ang makita din natin sa buhay natin. Kaya sa totoo lang, ay kahit sa area natin, kahit paulit-ulit na bumabalik sa area, pero marami pa rin tao ang hindi nakakilala sa Diyos. Kaya kahit matagal, ako nga, kahit sa area nga namin, pambira, halos buong bahay na katok na namin, buong bahay sa Santo Rosario, bundok, baba, akyat, baba. Pero marami pa rin tao ang hindi nakakilala sa Diyos. Diba? Kaya maganda talaga na doon sa binabalik-balikan natin na area, ang makilala sa atin, yung si Kristo sa buhay natin. Kasi minsan, sa umpisa, hindi nila maunawaan bakit tong tao na ito pabalik-balik dito sa lugar na ito. Bakit hindi umaalis? Kasi nga, ang purpose natin mga kapatid is to win them. Di ba? Madala natin sila kay Kristo. Kaya nga, hindi sa pagdi-disciple, sa pagdadala ng bisita, ay hindi yan basta basta lang may madala ka ng bisita agad-agad. Hindi. You need to work. Yan, sabi nga ni Pastor kailangan mo magtrabaho. No? Kailangan mo magtrabaho. Kung wala kang gagawin, hindi ka magsusulwining, anong resulta? Di ba? Anong resulta? Kasi ang pinaka-purpose ng lahat, bakit tayo nagsusulwining, bakit tayo nagdi-disciple, is we need the result. Kailangan natin ng resulta. Resulta? Anong resulta? Resulta na merong tayong nadala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi madaling mag-disciple, hindi madaling magsulwining kasi sarili mo mismo ang pinapakita mo sa kanila. Diba? Yung sarili mo ang pinapakita mo. Kung ang sarili mo, hindi si Kristo ang nakikita, paano ka makapag-disciple? Pag nagdi-disciple ka, yung pananalita mo hindi maayos, hindi maganda. Puro mura, puro wala. Sino mga di-disciple mo? Sinong madala? Matagal ka na sa area mo. Bakit wala ka pa rin nadala? Kasi nga hindi maganda yung attitude natin. No? Hindi tayo magandang halimbawa. Diba? Kaya yun ang nakita ko rin sa buhay ko bilang isang nagdi-disciple, nagsusulwining, ay you must work pa talaga. Kailangan ko pa talaga ng trabaho. No? Kulang pa sa trabaho. Ibig sabihin, kahit marami ka ng na-disciple, marami ka ng na-share na gospel, hindi lang hanggang doon Paano ang goal dito, paano natin sila madadala sa simbahan? Kaya ako nga, iniisip ko nga nung nag-area kami nung nakaraan, ay maraming kabataan doon sa area namin. Kumbul-kumbul sila, marami sila. Magsama-sama lang sila pag nagiinuman, pag naglalaro. Pero pag ini-invite mo sa simbahan, ang tigas nila, hindi sila sumusunod. Kaya nag-isip ako ng plano, ano kayang humingi ko ng plano sa Panginoon, anong gagawin ko sa mga taong ito para madala ko sila sa Panginoon. Kasi sayang yung buhay nila, walang kwenta. Nagiinuman, kung saan-saan pumupunta. Kaya, kailangan ko ay ipakita ko na meron talaga akong Diyos sa kanila. Na ipakita ko na ang dala-dala ko ay si Kristo. Kasi hindi ko sila mawiwin kung dadandaanan ko lang sila, hindi ko sila kakausapin, hindi sila mawiwin. Hindi sila madadala sa gawain. Kaya, mahalaga talaga, lagi sinasabi ni Pastor sa amin, kailangan merong plano, alam mo yung sasabihin mo sa pupuntahan mo, alam mo yung dapat sabihin sa kanila na tamang salita, hindi lang basta pumunta ka doon na magdadaldal kung anong dinadaldal mo. Chismis, wala, hindi natin sila madadala.
Amen. Kaya mahalaga talaga dito mga kapatid na tayo muna ang magandang halimbawa. Tama, ang pagsusulwining. Sinasabi pa sa amin, pag kumakain kami o pag nagsusulwining, anong magandang ugali? O lagi kang nakangiti. Be tactful o be polite. Yun ang mga attitude na dapat bilang isang soul winners eh. Pero pag wala sa iyo yun, hindi ka masayahin, hindi ka masaya sa ginagawa mo sa Panginoon, wala ka talagang madadala. Kaya totoo lang po, totoo yung sinabi dito, mismo ang Panginoong Jesucristo ang patunay dito. Ang Panginoon kilalang kilala sa lugar ng Syria. Anong resulta? And there followed him great multitudes of people from Galilee and from Decapolis and from Jerusalem and from Judea and from beyond Jordan. Ang daming lugar. No? Yeah, amen. Kilalang kilala ang Panginoong Jesucristo. He is a good example. Kaya yun din ang dapat titingnan natin. No? Na dapat sa pinupunta natin, ang makilala sa atin ay si Kristo. Kaya ayok po, seryosohin natin ang ating pag-iwi ng kaluluwa, pagdi-disciple. Lalong-lalo na, malapit na yung anniversary ng church natin. Yeah, we need to work. Kaya work and plan. At paano tayo magsasalita sa kanila? Ano yung sasabihin natin sa kanila? Yun ang napakahalaga po ngayon. So, yun lang po, sir. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Alright, totoo yun. Alam nyo, hindi natin habol yung hindi mo na kinakalang iisipin pa yung may magandang halimbawa ka. Alam mo, kung totoo yung buhay mo ay sa Panginoon, automatic yun, may magandang example ka. Automatic na yun eh. So, alam nyo, pag hindi nyo tinutuo na ang buhay nyo ay mag-akay ng kaluluwa, ang tanong ko ngayon ganito, anong buhay mo? That's very simple. Di ba? Sige, subukan yung hindi kayo seryoso talaga sa pag-aakay ng kaluluwa. Hindi ka seryoso to fulfill the Great Commission. Ano ang siniseryoso mo? Ganun lang, di ba? Ulitin ko yung sinasabi ko. Hindi ka seryoso sa pag-aakay ng kaluluwa. Hindi ka seryoso sa buhay ni Kristo na kung tawagin ay Kristiyano. Pagiging Kristiyano. Hindi ka seryoso doon. Anong buhay naman ang siniseryoso mo? Sige, hindi ka seryoso sa pag-aakay ng kaluluwa na trabaho. Anong trabaho na ang siniseryoso mo? Na ito ay rewarding. Di ba? May reward, may tinatawag na eternal value. Alam nyo ba ang buhay na nag-aakay ng kaluluwa? Meron niyang eternal value. Kaya pinag-usapan na natin nakarang Sabado, di ba? Soul winning is a rewarding job. Work. The most rewarding work on earth. Sabi nga ni Daniel, di ba? Para kang stars in heaven. Nag-iilaw ka, nagluluningning ka. Sabi ko, hindi ko nahabol yon. Basta alam ko, save ako. Pupunta ko ng langit. Doon ako habang panahon. Kung tutuusin ako, sapat na ako doon eh. Pero merong reward talaga eh. Sabi ng Biblia, pag soul winner ka, meron kang crown of rejoicing. Crown of rejoicing. Kaya tama yung sinasabi ni Dumark, pinakamasayang trabaho ito. Pinakamasayang trabaho. Kaya nga maraming mga nagsasabing tumanggap kay Kristo, hindi involved sa soul winning, tinan mo, hindi sila masaya. Tinan mo, sa devotion na ganito, hindi sila nagsisikap. Katukin mo na eh. Wala pa rin. Di mali. Panginoon naman ang magtatapos naman tayo sa Panginoon. Ngayon, ang tatalakayan naman natin, ang gusto kong sabihin sa inyo, ano yung nagpapahirap sa atin sa soul winning? Kasi lahat sinabi na eh, araw-araw, ilang buwan na tayo, di ba? Bakit kaya hirap na hirap kayong maka talaga dito sa soul winning natin na pinag-uusapan? Hirap na hirap yung iba eh. Mag-join nga lang sa devotion na ganito, hirap na hirap.
Oh, yun pa kayang sumama ka sa soul winning talaga. Oh, di ba? Yung gumising ka ng ganitong kaaga, hirap na hirap. Di ba? Oh. Ano ang number 1 na nagpapahirap sa soul winning? Ito yung nakita ko. Ang nakita ko, mga kapatid, ito. Okay, punta muna natin dito sa Proverbs. Sa Proverbs tayo. Ayan. Proverbs 21, verse number 25. Ito, lagi namin pinag-uusapan ito mga full-time. Pero, hirap din silang maalis ito. Oo. Hirap na hirap din sila. Makinig tayo, makinig. Wala mo na maingay. Okay, verse number 25. Basahin natin kung nandyan na tayo. 21, Proverbs 25. Ano nakalagay dito? The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Yan. Okay? Dito tayo sa New Testament. Puntan natin si 2 Timothy. Punta tayo sa 2 Timothy chapter 4, verse number 10. Okay, sabi ng Bible dito, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Okay, so makita nyo, sa verse number 11, wala na dito si Demas. Oo. Sabi ng verse 11, only Luke is with me. Sabi ni Paul. Only Luke is with me. Sabi niya, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Ayan. At sabi niya, sa verse 12, and Tychicus have I sent to Ephesus. Si Tychicus, pinadala ko sa Ephesus, sabi niya gano'n. So, gusto ko makita nyo dito, ano ba talaga ang nagpapahirap sa ministry? Okay? Number 1 na nagpapahirap sa ministry, katamaran. Tignan mo, katukin mo lang tinatamad pang gumising. Alam nyo ba, balikan natin yung talata. Ano sabi ng Bible dyan? Sa, ito. Sabi niya, Proverbs 19, verse number 15. Sabi dito, slothfulness casteth into a deep sleep. Yan. Yan yung mga tamad, patulog-tulog. And an idle soul shall suffer hunger. Chapter 20, verse number 13. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. So makita nyo, ang tamad, walang ginawa yan kundi tulog-tulog. Pero anong sabi ng Bible diyan? Patulog-tulog, patulog-tulog, patulog-tulog. Pero tingnan niyo yung patulog-tulog na tamad. Ano sabi niya? Shall suffer hunger. Shall suffer hunger. Di ba? Tingnan niyo yung patulog-tulog. Ano sabi niya? Love not sleep, lest thou come to poverty. Maghihirap. Tingnan niyo yung patulog-tulog. Patamad-tamad. Anong sabi niya? The desire of the slothful killeth him. Yung tamad, hindi yan magdi-desire na mag-akin ng kaluluwa. Ang tamad, ayaw mag-soul winning, ayaw mag-visit yan, ayaw mag-area yan, therefore ayaw magsundo yan, ayaw yan. Ayaw, as in ayaw. Tamad. Kita niyo yan? Yan ang tamad. Ano mangyayari sa pagnanasa ng tamad? Killeth him. Bakit? For his hands refuse to labor. Ayaw magtrabaho. Kaya yung mga anak ninyong mga tamad, ayaw mag-soul winning. Believe din ako sa inyo, nag-aalaga kayo ng tamad na ayaw mag-involve sa gawain ng Diyos. Tamad yan. Kahit na may trabaho yan sa labas,
kung wala namang involvement sa gawain ng Diyos, anong ginagawa niya na may eternal value? Oh. Di ba? Anong ginagawa niya na mayroong eternal value? Eh, pastor, may trabaho kasi yung anak ko. Sige, konsintihin mo yung anak mo. Ha? Konsintihin mo yung anak mo. Tignan nyo, yung anak ninyo, umuwi na yan madaling araw. Umuwi na yung gabi na. Pero kailan umuwi yung anak nyo na galing sa soul winning, galing sa Bible study? Sige nga. Sige, konsintihin nyo yung anak nyo. O, yung anak nyo, galing sa school, gabi na. Galing sa school, madaling araw na umuwi. Gumawa ng assignment. Pero kailan madaling araw umuwi ang anak nyo na nag-involve sa gawain ng Diyos? Sige, konsintihin nyo yan, yung mga anak ninyo. Okay? So, alam mo yung ibig sabihin ng slothful, indolent. Ibig sabihin, tamad. Oh, anong ibig sabihin ng slothful? Sluggish. Anong ibig sabihin yan? Tamad, batugan, pabaya. Oh, ilang mga anak natin, ilang mga miyembro ng pamilya natin na pabaya sa ministry. So, di ba? Isa pang ibig sabihin yan is shrinking. Anong ibig sabihin ng shrinking? Nangungulubot. Anong ibig sabihin ng nangungulubot? Umuurong sulong yan. Yan. Kaya makita nyo, kaya yung anak ninyo, urong sulong yan sa ministry, tamad yan. Yan ang sakit yan. Alam nyo ba ang katamaran ay sakit? Oh. Yan ang irksome. Irksome. Ibig sabihin, nakaiinip, nakayayamot. Ang taong tamad, nakakayamot. O, tinan nyo sa Hebrews 6:12, ano sabi niyan? That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. O, sige nga. Kung may pananampalataya ka, nagsasabi ka na tinanggap mo na si Kristo, dapat sumusunod ka. Dapat may patience ka. O, tinan nyo yung sinabi ng Panginoon. Matthew 25:26. Sabi dito, His Lord and said unto him, Thou wicked and slothful servant. Ayan. Anong sabi niya? Ikaw na tamad na servant. Wicked, tamad. Anong sabi niya? Kung itutuloy yung mga verses na yan, sa Matthew 25:26, magkakatabing verses na yan, anong sabi niya? Ikaw na tamad, itatapong ka sa apoy na hindi namamatay. Impyerno yon, mga kapatid. Romans 12:11, sabi dito, not slothful in business, fervent in the spirit. Ibig sabihin, masikap, masipag, serving the Lord. Yon. Ayaw ng Diyos yung tamad na naglilingkod sa Diyos. Kaya, alam nyo kung anong kalaban natin sa soul winning, anong kalaban natin sa ministry, anong kalaban natin sa buhay Kristiyano natin, anong kalaban natin sa pananampalataya, mga kapatid? Katamaran. Anong kalaban natin sa paglilingkod sa Diyos? Katamaran. Ano sabi niya? Not slothful in business, fervent in spirit, masikap, serving the Lord. Yun. Kaya ngayon, ito, bingi na to mga kasama ko rito. Anong gagawin natin? Number 1, patayin ang katamaran dahil ikaw ang papatayin ng iyong katamaran. Yan. Tandaan nyo yan. Maliwanag to sa binasa natin. The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor. Ang linaw yun. Kaya tingnan nyo mga anak nyong tamad sa ministry, tamad mag-visitation. Maraming, alam nyo ba ang tamad? Maraming rason yan. O, di ba sabi ng tamad, there is a lion without. Di ba? Sabi ng tamad, may leon sa labas. Kakainin ako. O, saan ka nakakita ng leon sa labas? Wala naman. Kaya nga, ang tamad ay
patulog-tulog, ang tamad, hindi mo kayang utusan yan, ang tamad, pa-cellphone-cellphone lamang yan, ang tamad, walang plano, ang tamad, walang desire na maglingkod sa Diyos, ang tamad, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, grabe yan. Salot ang tamad, katamaran. Ha? Ako nakikita ko, kaya nga ang bansa natin may corruption. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming tamad. Gusto magkaroon ng pera, mabilisang pera. Ayaw kumayod, ayaw magpapawis. Ay, nako. Kita nyo, anong kaaway anong number 1 na kalaban sa ministry? Hindi naman yung mga nagbabawal sa'yo. Punta ka ng area, wala namang nagpe-persecute na eh. Kayo makita nyo ngayon, balikan natin. Ipapakita ko sa inyo na itong si Demas, tinamad. Ha? O, tinan nyo, anong problema ni Demas? Katamaran din. Now, tinan nyo verse number 10. Ano sabi niyan? For Demas, anong ibig sabihin ng Demas? Popular. Had forsaken me, sabi niya. Iniwan na ako, sabi ni Paul, ni Demas. Saan pumunta si Demas? Ha? Bumalik sa kamunduhan. Bakit? Kasi hindi siya napaibig sa ministry, kundi napaibig siya ng sanlibutan. Di ba? Anong sabi ng Bible diyan? Having loved this present world. O, tinan niyo yung mga anak natin. O, etong tanong ko. Sino sa mga anak natin o miyembro ng ating pamilya na na-in-love sa ministry? Sige nga. Can you name one in your family? O. Sino ang miyembro ng ating pamilya na na-in-love sa Panginoon? Sino ang miyembro ng ating pamilya na na-in-love sa ministry? Sino ang miyembro ng ating pamilya na na-in-love sa pag-aakay ng kaluluwa? Can you name one in your family? Yung hindi mo nagigisingin. Oh, hindi mo na sasabihin na, oy, bangon na kayo, mag-visit na kayo. Yung hindi mo sasabihin ng ganan. Oh, si ano nga, Demas di naman, nakasama na ni Paul sa mga iba't ibang missionary journey niya. Pero hindi siya na in love. Hindi man lang siya nagkaroon ng pag-ibig sa pag-aakay ng kaluluwa. Oh, di ba? Tingnan nyo anong pumatay sa pananampalataya ni Demas? Hindi persecution. Kasi sa panahon na ito, grabing persecution. Hindi yun ang pumatay. Alam niyo kung anong pumatay? Yung pag-ibig niya sa kamunduhan. Ha? Alam niyo, tira niyo, maging kayo mga kasama ko rito, ang pumapatay sa inyo ng pag-ibig niyo sa ministry, pag full time niyo, pag susurrender niyo ng buhay sa Panginoon, yung inyong kasi-cellphone. Ha? Kadudot-dot nyo ng cellphone ninyo kaysa hindi man lang kayo nagbasa ng Bible nyo, nagbasa. Tingnan nyo to Alam nyo, pag babad ka sa Bible, babad ka rin sa prayer. Pero sino sa inyo dito ang nakinig ng nagbabad kayo sa cellphone nyo na nagpray kayo? O, ito na lang. Sino sa inyo dito na nag-cellphone kayo, bago kayo mag-cellphone, nagpray kayo? Sige nga. Pero pag magbabasa ka ng Biblia, bago ka magbasa, nagpipray ka muna. Ganyan ka-wicked ang cellphone. Di ba? Babad kayo ng babad ng cellphone. The more na nagbababad kayo sa cellphone niyo, in other words, nagbababad kayo sa kamunduhan. At ang kamunduhan, yan ang papatay sa appetite ninyo, sa desire ninyo na magsipag sa gawain ng Diyos. Believe me. Makita nyo, sige nga, yung mga anak ninyo, ML ng ML, ML ng ML, ML ng ML, ML ng ML.
Nagsipag ba siya sa soul winning? Oh, nung nakaraang Friday. Friday ba 'yon? Walang pasok. Oh, tama. Di ba? Ay, hindi. Miyerkules. Oh, Thursday. O nung Thursday, sinong sumama na miyembro ng pamilya nyo sa soul winning ng grupo nyo? My goodness. Kaya tinan nyo ngayon. O, tinan nyo. Ano yung point number 1 ko? Patayin ang katamaran dahil ikaw ang papatayin ng katamaran. Ha? Ikaw ang papatayin ng katamaran mo. Papatayin yung pananampalataya mo, papatayin yung appetite mo sa ministry, sa Panginoon, papatayin yung love mo sa Panginoon, papatayin yung ministry mo, pati ikaw physically, papatayin ka ng katamaran mo. Oh, amen, physically. Ha? Kaya nga maraming hindi umaasenso. Bakit? Tamad. Oh, yeah. Oh, tinan mo. Tinamad na si Demas. Ano nangyari? Bumalik sa pag-ibig niya sa kamunduhan. Oh, pangalawa. Point number 2. The greatest sin is doing nothing for God. The greatest sin is doing nothing for God. Oh, ang sabi diyan sa Numbers 32:23. But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord. Oh. Pag hindi mo gagawin ito, sabi ng Biblia, at ito ang hindi mo gagawin yung ganito, ano sabi ng Biblia? Behold, ye have sinned against the Lord. And be sure, your sin, yung katamaran mo, will find you out. Be sure, your sin, yung katamaran mo, will find you out. The greatest sin, brethren, is doing nothing for God. The greatest sin, yung wala kang ministry sa Diyos. The greatest sin, yung wala kang ginagawa sa Diyos. Maniwala kayo. Sige, magpatuloy kayo sa wala kayong ginagawa sa Panginoon. Ha? Alam niyo ba sabi ng Biblia? Pag alam natin na tama ang magsipag, gawin natin. At alam natin na kasalanan ang katamaran, sugpuin natin. Di ba? O ano sabi ng Biblia? James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Grabe mga kapatid, alam niyo ba, ang dami ng pinatay ng katamaran. Ha? Kasi alam mo, ang kailangan nyo ang number 1 na kailangan sa ministry, ang number 1 na kailangan sa paglilingkod sa Diyos, kasipagan. Anong kalaban ng kasipagan? Ha? Katamaran. Bakit marami naghihirap na Pilipino? Bakit marami naghihirap maging ang mga mananampalataya? Hindi ko tatawagin Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, ano yan? Masipag yan. Ha? Kung kayo ay hindi kayo masipag, hindi kayo totoong Kristiyano. Yan ang totoo niyan. Tingnan nyo, maging sila, panahon nila Apostol Pablo, anong sabi ng Apostol Pablo? Ano sabi niya? 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. O, di ba? O, malinaw yan. Aming ipinag-uutos sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, doon sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica. Ano sabi niya? Huwag pakainin yung hindi nagtrabaho. O, di ba? Huwag pakainin yung hindi nagtrabaho. Kita nyo yung yung mga miyembro ng ating simbahan na hindi masipag sa soul winning, kapiranggot ang blessing. Di ba? Kapiranggot lang ang blessing.
Na pakinggan nyo to. Winning souls, fishing souls. Ano sabi ng Panginoon? Follow me and I will make you fishers of men. Okay? Kaya walang sumusunod kay Kristo na tamad. Ha? Tamad. Alam mo, pinakasalot talaga ng Kristyanismo, katamaran. Antindi niyan. Tingnan nyo to, mga kapatid, ha? Winning souls and fishing of souls and fishing of men. Pakinggan nyo to. Ha? Hindi lang yung nasharean mo. Hindi ganun eh. Kinakailangan i-win natin sila sa kanilang pag-ibig sa kamunduhan. Tingnan mo si Dimas. Biro mo, sumama na rin si Dimas sa missionary journey ni Paul. Pero hindi nagapi yung pag-ibig ni Dimas sa kamunduhan. Kaya anong nangyari? Isang araw, iniwan niya si Apostol Pablo, bumalik sa kamunduhan. Alam niyo, ang isa sa mga rason doon, bakit bumalik sa kamunduhan? Tamad na siya, tinamad na siya. Sabi niya, ganito pala maging Kristiyano. Ayoko na. Ayon. Okay, pangatlo, mga kapatid. Na punto. Tapos na. Slothfulness is a lying person. Alam nyo ba, ng tamad, sinungaling din yan? Ha? Ang tamad, maraming rason, pero lahat kasinungalingan. Ulitin natin. Ang tamad, maraming rason, pero lahat yan hindi totoo. Nakikinig tayo? Walang totoo yan. Walang totoo dyan. Oo. Bakit? Kasi, akala nyo yan, ano sabi ng Biblia? Merong leon sa labas. I shall be slain in the street. Di ba? The slothful saith, there is a lion without. I shall be slain in the street. Totoo ba yun? Yun ang tanong. Totoo ba yun na may lion sa labas? Kaya, yung mga anak natin, tamad. At kung tamad ang anak mo, sinungaling yan. Di ba? Nakagawa lang ng isa yan, ano sasabihin niyan? Pagod na ako. Sinungaling yan. Kaya tandaan nyo yan. Okay? Ano ang kalaban natin sa soul winning? Slothfulness, laziness, idleness. Kaya anong pakiusap ko sa inyo? Patayin ang katamaran dahil ikaw ang papatayin ng iyong katamaran. Number 2, the greatest sin is doing nothing for God. Number 3, slothfulness is a lying person. A slothful person is a lying person. A slothful person is a lying person. Tandaan nyo yan. Yung tamad na tao, sinungaling din yan. At anong sabi ng Biblia? Ang mga sinungaling, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Alright. So, sige, dyan na tayo. Kasi yung iba, tinatamad na makinig eh. Okay, tapusin muna natin dito. But I hope, mga kapatid, sang-ayon man kayo kay hindi sa puntong ibinigay ko sa inyo na ang kalaban sa soul winning ay katamaran. Basta ako, yan ang nakita ko. Hindi ako naghahanap kung sino ang kakampi sa sinasabi kong ito. I hope nagkakaunawaan tayo. Whether you don't agree with me, mga kapatid, yan ang nakita ko. I've been in the ministry since 1995. Ang nakita ko, maraming mga mananampalataya, miyembro simbahan, tamad sa pag-aakay ng kaluluwa. And that's the greatest sin against God. Before God. So I hope nagkakaunawaan tayo. Okay, so ngayon ay Sabado ngayon, pinakamaganda, buong pamilya natin ay nandyan sa visitation, follow-up, soul winning.
Dapat buong pamilya nandiyan. Oo. Napakaganda yan. Okay, so anong masasabi mo? Ito, Sister Emilia. Anong masasabi mo, Sister Emilia? Good morning sa ating lahat. Maganda po yung lesson natin at napapalahanan kami na huwag tamarin Yeah. talaga. Kasi sa ano din ng subject namin kay Pastor Bernard ay yun po yung bakit yung mga ibang baptist din ay nawala yung soul winning. Yun. Kasi sa tamaran din po. Kasi lang po, Pastor. Amen. Amen. Okay. Can you say something, Sister Geraldine? Sa akin po yung slothfulness, no, kasi one reason is yung masyadong just like recently nagpapawis ako kanina kasi naging parang sluggish na po ako doon kaya ayoko ng slothfulness kasi nakakasira ng pangatawan tsaka yes, maraming layunin na masira po. Yun. Tama yun. Totoo yun. Yes. Number one talaga yung, hindi number one, pero parte talaga sa akin yung mag-exercise po. Hindi lang mentally, pati physically po. Yung sinasabi ko na kanina, thank you, Sister Geraldine. Alam nyo, maraming pinapatay ang katamaran. Yung sigla mo physically, yung sigla mo sa pananampalataya mo, papatayin lahat yan. Salot ang katamaran. Maniwala kayo, sinasabi ko sa inyo. Oh, tinan mo, minsan, nawawalan ka ng gana na mag-visit. Mawawalan ka ng gana na mag-soul winning. Tinatamad ka na, ibig sabihin. Oh, di ba? Oh, pag sinunod mo yon, tapos na. Oh. Di ba? Okay, sige, basahin lang natin itong mga comments nila. Ito, sandali, bago tayo mag-hiwa-hiwalay. Ayan. Sabado naman ngayon eh. May pasok pala. Sige. Ayaw malate. Pero sa simbahan, late lagi. Di ba? Nakalungkot naman. Kasama din natin sila Reynald Abilionar from Ilocos. Ayan. Good morning sa inyo. Si Brother Bar, si Philip, sila Raquel, si Alpha, sila Vivian, Sir Heidi, Sir Beth, siyempre. Tintin, si Gendulin Corpus. Ayan. Sino pa? Si Sir Ariel, si Tere. O, magsimba kayo. Sabi mo kay Lawrence, huwag tamarin. O, si Sir Jojo. Ayan, kasama natin. Sir Ariel, sabi ni Sir Ariel, amen, sir. Kung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, we humble ourselves and love to hear His word. Thank God for daily devotions. Tama yun. Ayan. Kasama din natin si May. Ayan. Si Julian. Julian, huwag tamarin. Di ba? Huwag mong sundin yung anak mo. Kahit na napupuyat ka, hindi yung puyat ang susundin. Dapat matuto pa rin kayong gumising na maaga at sumama sa visitation. Huwag malate sa simbahan. Sabi ni Tintin, amen po, nandyan po ang blessing sa masipag po sa gawain ng Diyos kaysa ibang bagay. Si Nilo, kumusta ka Nilo? Si Maria. Siyempre, celebrada Sierto. Ayan. Si Isabel. Nasaan na kaya si Isabel? Ayan, okay. So, sino pa? Salamat po, Pastor, sa reminder sa amin at sa Word of God na napagkinggan namin every devotion. To God be the glory. Amen.
Si JB. Para sa ano to, sa Rosario. Thank you, Pastor. Sabi ni Sir Ariel, Sir Ricardo Mark, what a blessing for the Word of God again this morning. Ayan, totoo yun. Ayan, so mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo na magsipag sa gawain ng Diyos. Ayan, okay? Napakabuti ang Diyos natin eh. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong umaga. Bless niyo po ang mga narinig namin at masumpungan niyo kami, Panginoon, na masigasig, masipag, at na nag-aakay ng kaluluwa. Bless niyo po yung mga anak, ingatan niyo kami, protectionan, and give us love to fishing men and wisdom of God. At protectionan niyo po ang bawat isa. Patawad po sa aming mga kasalanan. And thank you for loving us and we love you so much. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, thank you. Magandang umaga sa ating lahat. At thank you sa mga nasa Google Meet, sa Village, Sister Geraldine, Sister Emilia, God bless you. And brethren, magsipag tayo, maging masigasig tayo. Love you all. And see you, thank you, Dumark. See you, habol ka dito kasi may meeting tayo sandali. Habol ka dito. Thank you sa lahat. God bless you. God bless you. God bless us.